Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Banat Bay, isa sa mga kinasuhan ng cyber libel case ni Senator Risa Hontiveros kaugnay sa aligasyon ni Karen. Okay, sabi niya, Hontiveros, if you think you can scare me, think again. You just fueled me. Okay, Tagalog natin. Kung inaakala mo nga matatakot mo ako, mag-isip ka ulit. Ginatungan mo lang ako, or ano yan, lalo mo lang akong pinainit, or lalo akong tumapang dahil sa ginawa mo. Diba ganon? Okay, speaking of Banat Bay, una na siyang nakasuhan, I believe, ni Congressman Saldico. I don't know kung anong kaso, baka cyber libel din. At nung mayroong rally sa EDSA noon, nagsalita si Banat Bay at sabi niya, inofferan daw siya ng 500,000 in exchange na tirahin niya, banatan niya, i-criticize niya si BP o sa mga Duterte. At ang kaso niya, quits na o i-drop, hindi na ituloy. Sabi niya, hindi matim ng konsensya ko na banatan ang mga Duterte. Kaya wala man akong nakitang ginawa nilang masama. Matagal ng pro Duterte itong si Banat Bay. Noon pa, nung election pa nung May 2022, sinasabi niya na tanso yung BBM ninyo, which tama siya eh. Mali tayo. Tayong mga bumoto sa BBM, mali tayo. Siya, tama. Tanso. Yan, tanso. So, matagal ng pro Duterte itong si Banat Bay at saludo ako sa kanya. At naniniwala ko yung sinabi niya na hindi niya pwedeng tanggapin yung 500,000. Pabor na sana yun sa kanya dahil magkakapera pa siya at mawawala yung kaso niya. Kailang yung konsensya, yung prinsipyo, mawawalan siya ng prinsipyo. Kaya to me, isang maprinsipyong tao si Banat Bay, and saluduhan natin siya. Mabuhay ka, Banat Bay. Nag-meet kami ni Banat Bay sa Baguio noong December of 2022 ba yun, nung kasagsagan sa issue ni DG Bantag, may prayer rally in support kay DG Bantag. Doon kami nagkita-kita ng mga pro Bantag vloggers. So ngayon, nakasuhan na naman siya. Ito, tatakutin nyo ako? Kakamali kayo. Lalo ko kayong lalabanan. So ito, believe ako sa mga vloggers na ganito na may paninindigan, hindi natatakot. At halos lahat yung mga kinasuhan, sino bang narinig ko na? Una, si KP Chu or Crisette Laurita Chu, palaban. Wala man ako, hindi ko nga isinare yung I did not share that video. Sabi niya, nag-comment lang siya, sinabi lang niya na si Hontiveros, isa sa mga complainants sa impeachment case ni CJ Corona, which is makikita mo sa online verifiable. Bakit nyo ako kinasuhan? Sino pa? Si Teo Moreno, ganon din. Nag-opinion lang ako. I have the right in a democratic country. I have to share my own opinion. Opinion ko lang yung sinasabi ko doon. Tapos may mabigat na binitawang salita ni Teo Moreno. Hindi ka pa nga naging presidente, oppressive o abusive ka na. Matapang din si Teo Moreno. Ganon din si Joey De Bebre, palaban. Nakalimutan ko na ano yung sinasabi niya. Ito, si Sasasot, medyo relax lang si Sasasot.
Oy, patay na nga ako. Sabi nga, may comedy. Hindi niyo ako pwedeng kasuhan dahil patay na ako according to Facebook. Sabi niya dahil nag-submit ng proof of death ng mga I don't know sinong nag-submit kaya nawala pananandalian ang Facebook account ni Sas. So, kaya patay na siya, hindi siya pwedeng kasuhan. Sabi naman ni Sas na isinare ko lang yung video na ipinost ng GMA7. Bakit ako ang kinasuhan? Ang GMA nga unang nag-share, hindi nyo kasuhan. O, tama nga naman. Bakit? Selective ang kakasuhan. Sino pa? Si Attorney Trixie Angeles. Ganon din. They try to balance both sides i-present sa kanilang live. Kinasuhan. Sino pa ba ang mga nagre-react? Si Senator Padilla, kahit hindi siya kinasuhan, nag-react din siya. Na, ano ba yan? Double standard? Kung kayo nagre-reklamo, criticize nyo ang gobyerno, freedom of speech, of expression. Pag kayo nang binatikos, yun na, tatakutin nyo na ng kaso. Yan ang mga samot-saring reaksyon. Magbasa tayo sa mga comments. Josephine Valyedor, parang kilala ko ito. Correct, stay strong, banat bay. Yes, laban lang. Heidi Espiritu, aha, kala niya masisindak niya kayo. Marlon Interia, tama, ha ha ha, just showing she's guilty beyond reasonable doubt. Hindi naman. Ang korte lang ang may karapatan na mag-determine ng guilt beyond reasonable doubt. Lynn Junaldo, go 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 lang, sir, banat bay. Rodelyn Madriaga, banatan mo nga, banat bay. So, ito, magandang itong mga kinasuhan, lalong nagkakaisa ito kasi may common enemy na sila. Sana itong pangyayaring ito ay medyo matigil na yung bangayan ng mga DDS vloggers. Alam nyo naman, nakakalungkot yung nagbabangayan ang DDS vloggers. Ito ngayon, magkakaisa na. At kailangan ng mga Duterte ang ating suporta. Magkaisa po tayo.